Matagal nang hinihintay at isang makasaysayang hakbang para sa pagkamit ng hustisya ng libu-libong biktima at kanilang mga kaanak sa war on drugs, ang pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating United Nations Human Rights Expert on Extrajudicial Killings Agnes Callamard, kasalukuyang Secretary General ng Amnesty International, positibong senyales para sa mga biktima ang pag-aresto kay Duterte sa bisa ng isang warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Nagpapakita rin umano ito na ang mga pinaghihinalaang perpetrators ng matitinding krimen, kabilang na ang mga leaders sa pamahalaan, ay haharap sa hustisya saan man sila naroroon. Samantala, pinagpasalamat naman ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa kampanya kontra iligal na droga ang pag-aresto kay FPRRD. Magkahalong emosyon ang kanilang naramdaman nang mabalitaan ang pag-aresto ng mga otoridad sa dating Pangulo. Maluha-luha ang iba sa kanila sa tuwa. Tuwan-tuwa po ako at nagpasalamat ko. Nagkaroon ng katarungan yung pagpapapatay ni Duterte sa anak ko na hindi dapat. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Dahil kawawa naman para makaisip pa ng pagbago ba. Yung mga nagaganyan, bigyan nila ng pagkakataon. Hirap na kami. Maliit pag-iiwan ng akong dalawang apo niya, anak niya. Tinapon niya sa area hindi namin alam nga. Pinatay siya 3 araw lang, nalaman namin, kinuha na siya sa punerarya. Ang tiyuhin naman ni Kian de los Santos, ang 17 taong gulang na binaril ng walang kalaban-laban sa isang anti-drug operation sa Caloocan City, ipinahayag na mapalad pa ang dating Pangulong Duterte dahil may pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa ICC. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa pahayag naman ng Commission on Human Rights o CHR, mahalaga ang patas at makatarungang proseso ng batas sa paglahad ng katotohanan. Gayon din ang pagpapanagot sa mga nagkasala kung mapatutunayan ang kanilang pagkakasala. Dagdag pa ng CHR, tugma ito sa matagal ng panawagan para sa pananagutan ukol sa mga paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.